Lagi ka bang pinagsisilosan ng amo mong babae? Meron akong bibigay na tips sa inyo, lalo na sa mga kapwa kong OFW kasambaya. Okay? So, meron po akong bibigay sa inyo ng tips para makaiwas po na pagsisilosan po kayo ng among babae. So, alam naman natin, yung mga Arabo dito, yung mga among lalaki, medyo matalas po ang mga mata niyan. Ano po yung mga mata? Hindi naman lahat, pero alam naman natin yan. So, hindi na bago sa inyo, lalo ng mga babae. Tama ba? So, ito, ibibigay ko lang po yung tips is disclaimer lang, based on my idea lang ha. So, sa mga kwento ng mga kapwa din nating OFW. So, marami din kasi ako mga kasamang OFW kasambahay. Marami. So, nagkikwento sila regarding dito. So, yun yung mga idea ko, knowledge galing sa kanila. Yan din po yung isi-share ko sa inyo. So, may option naman po kayong dalawa. May option kayong dalawa kung pwede nyo paniwalaan or pwedeng hindi. Okay, pwede nyo i-apply sa sarili nyo, pwede ring hindi. Okay? So, number one, okay, bago ako mag-start, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, no, kung isa kang OFW. And then, don't forget i-click mo yung button below para lagi po kayong update, okay, sa mga ganitong content. Okay? At saka i-share mo na rin itong video. Doon pa lang, malaking tulong na sa akin. Okay? So, back to topic tayo. Alam naman natin, guys, yung mga among babae, okay, tawagin nating madam, ay napakasilosa. Kung ikaw is isang babae at maintindihan nyo po yung amo nating babae, kasi ikaw, kung ikaw may asawa, di ba, lalaki, usually nagsiselos din po kayo kung may nakakausap si mister, kahit ka-chat man lang, okay, kung kayo na sa labas may kausap, magsiselos din po kayo. So same thing lang din po dun sa amo nating mga babae. Ito ang mas malupit sa kanila. Ito yung bakit sila ganun ka sobrang strict. Siguro may iilan, pero karamihan ng mga among babae is napakahigpit talaga, napakaselosa. Alam niyo bakit? Kasi iisang bubong po kayo eh. Tama ba? Iisang bahay kayo. So just one click lang, pwede ka pumuntahan ng among lalaki sa kwarto mo, kung kusina. Kaya yung babae, siyempre, yung among babae, kung ikaw man yun nasa katayuan, mag-isip ka rin. Nakuha nyo? Kasi nasa ano lang kayo, nasa isang bahay lang kayo eh. Okay, so yun po yung iwasan po natin. So unang tip ko po sa inyo, okay, unahin natin yung social media natin. Okay, for example, ikaw po ay isang, sabihin natin, actually, hindi lahat ng katulong, iba kasi pag sinabi kasing katulong o kasambahay, iba na yung tingin, lalo na mga nasa Pilipinas. Pag sinabing katulong ka lang sa abroad, katulong ka lang, wag nyo pong ilalang yung katulong. Hindi nyo alam yung mga tao dito sa mga katulong. Una-una, mga degree po yan. Baka mamaya nakakapagtapos yan. Diba? May iba dyan nurse, may iba dyan teacher. Comment nga kayo sa baba kung agree kayo. Hindi lahat po ng mga kasambahay is, ang tingin nila is hindi nakapag-elementary, no read, no write. No. Marami akong makilalang professional. So ngayon, ang tanong nyo sa akin, bakit naging kasambahay sila? Alam nyo, kung nakakalungkot lang, kasi may tao talagang mahirap matanggap sa trabaho kahit nakapagtapos, especially sa Pilipinas. Hirap na hirap po talaga makakatanggap. Maraming competition sa Maynila, okay, sa Pilipinas. Ngayon, ang goal ng iba dito, kaya siguro iba dyan teacher, okay, lalo na kung fresh graduate. So, stepping stone lang nila is makapag-upload lang muna para masustain, lalo na kung may anak ka. So, mabilis po kasi makapagtrabaho bilang isang kasambahay o katulong sa ibang bansa. So, wag po natin i-smulin yung mga kasambahay. Okay? Yan po ay malinis na trabaho. Okay? Wag nung ilalang. Isa ako sa mga tumatanggol sa mga kasabay kasi part din ako ng household or kasambahay. Nakikita po yun. Ako pumapasok din sa loob eh. Parang kasambahay na rin ako. Ang kaibahan lang, driver ako. Family driver. Diba? So, almost same. Mag-partner, kumbaga. Okay? Wag nung kahit nga iba, family driver ka lang. Diba? Tingnan natin yung sahod nyo. Tingnan natin yung, diba? So, hindi ko naman nila lahat, pero may mga ganong tao, porket family driver, porket kasambahay, iba na yung tingin. Ikaw nga, nasa opisina ako, dati din naman akong opisina, naka-aircon, pero yung sahod natin sa Pilipinas, wala, daig pa naman kasambahay. Actually, malaki ang sahod ng kasambahay, pag napaswerte ka sa amo mo. Kahit sabihin mong 1.5 ka lang, okay, 20 million, sabihin natin, sa pagkain ng amos, diba, wifi, libre, okay, pero hindi lahat, may mga minamalas lang talaga. Pero kung tutuusin mo guys, malinis po sahod nilang 20 mil.
kung ang amo nila is halos libre sila, wifi, aircon, lahat. Compare sa Pilipinas nga 20 mil, pahirapan pa yung sahod na yun. Pamasahe, kaltas, dami, di ba? So yun, sana ba ako napunta? So yun po yung ano ko sa background ko sa mga kasambahay, huwag nyo pong iismulin, okay? Number 1, sa mga kasambaya, makinig kayo. Una-una sa social media. Okay? Tandaan niyo po to, ingat po kayo sa social media. Hanggat maaari, hindi po alam ng amo niyong babae, lalo na yung amo niyong lalaki, yung social media niyo. Like TikTok, Facebook. Kasi kayo, karamihan, may nakikita ako mga nasa social media, okay, mga kasambahay, kahit yung mga kakilala ko, kumbaga pag nasa bahay, nakaabaya, Maria Clara, pero pag sa social media, halos naguhubad na, lumalabas na yung kaluluwa, nagsasayaw, di ba? Ngayon, pag nakita ng among babae yan, mag-iisip yan. Pag nakita lalo ng lalaki, kasi tinatanong minsan yung lalaki, lalo pagka ang lalaki may pagkamanya, alam nyo na, ngayon, isi-search ngayon yung social media mo, titingnan. Doon siya ngayon tumitingin sa social media mo, di ba? Ngayon, kung ikaw yung mga post mo sa social media is kakaiba, di ba? Nakaka-trigger yan sa lalaki, di ba? So pag nalaman naman ng amo ng babae, diyan ka lalong hihigpitan. Kaya minsan gumagawa ng paraan na paalisin ka, di ba? So ingat po kayo sa social media hangga't maaari. Kung may ginagawa po kayo, nagsasayaw kayo, nagsusuot po kayo ng mga pit, wala po kayong abaya, parang alam mo yun, so ingat po, dapat i-hide nyo po kung hindi nyo talaga mapipigilan, kasi libangan po natin ng mga OFW. Okay, kasi pag nakita ng lalaki, for example, ako yung amo lalaki, nakita ko yung kasambahay ko, ang account niya, social media is naghuhubad na halos, di ba, kita na yung mga siyempre, lalaki po yan. So ngayon, pag nakita po kayo sa kusina, kahit nakasuot po kayo ng abaya, doon mag-i-start, doon mag-uumpisa yung, alam niyo na ibig sabihin, di ba, dandahanin ka na niyan, di ba, lalo na pag umaalis yung among babae, di ba? Ngayon, pag nalaman ng amo ng babae na ganyan yung ginagawa mo sa social media, hihigpitan ka lalo, di ba? Karamihan po dito sa mga kasambay, sabihin niyo po sa akin, totoo o mali. Pag pumapasok po yung amo nilang lalaki sa kusina, pinapalabas po kayo ng amo yung babae. Tama po ba? Hanggat maaari nga, ayaw ng babaeng amo na mag-uusap kayo personal. May ganong among babae. So, ngayon, ang mangyayari niyan, yung babae lang yung kausap mo. May ganon, napakahigpit. Di ba? Pagka pumasok yung lalaki, minsan po, nasa sala yung mag-asawa, ikaw nasa kusina. Tapos yung lalaki, pupunta sa kusina, susunod ngayon yung among babae. Di ba? So may ganun po, napakahigpit. So iwasan nyo po pagdating sa ganung social media. Pangalawa, yung pagsusuot nyo. So lahat ng karamihan naman sa kasambahay, may mga ilang kasambahay, hindi po natin na maganda talaga, may hitsura, okay, lalo na kung makinis po kayo, okay, wag nyo pong ibandira sa loob ng bahay. Hangga't maaari, kung ikaw is makinis, okay, hindi po ako nag-ano ng ibang kasambaya, okay, yun, lang to, more in general, wala po akong sabihin yung nilalait, hindi. May mga kasambay kasi talaga may hitsura, okay, makinis. So hangga't maaari, yung suot nyo, hindi makikita nung lalaki o nung babae yung ganun yung balat, kasi may mga babaeng amo parang insecure, di ba? Sa babae may tawag na insecure, lalo na kung amo babae is maitim, tapos may edad na, tapos yung lalaking amo ay bata pa, tapos ikaw makinis. So iwasan nyo po hangga't maaari, balot po kayo dapat. Tapos yung mukha nyo, hindi ko naman sinabi magpapapangit kayo para hindi kayo pansinin ng inyong amo. Hindi man masama kung magpapaganda kayo, pero sa kwarto lang, okay? Pero pag nasa loob ng kusina, hangga't maaari mata lang, o hindi kaya yung alam nyo na hindi magtitrigger yung lalaki na may gagawin siya hindi maganda. Okay lang maging pangit ka sa loob ng bahay, pangit nila sa paningin nila, pero ikaw deep inside, pagdating sa social media sa Pilipinas, sexy ka, napakaganda mo, parang ganon. So pagdating sa trabaho, iwasan nyo po. Kung ikaw yung tipong babae na ayaw mo nung babastusin ka, okay, ang pinunta mo doon is trabaho, yun po yung gagawin nyo. Pero pag ikaw is talan, di ba? Kasi may maganong katulong na kahit open po yung pamilya na yun, kahit nagsusuot ka ng ganito, walang abaya, may ganon eh. Kung may abaya ka man, may uniform ka man, pero expose yung mukha mo, balat na, yung parabang akala mo may ganon eh, may open. Yung iba naman doon, talagang, alam mo yun, hindi naman tinutukso mo yung among lalaki. So
nasa iyo pa rin naman yung babae. Okay? Yan po yung isa sa mga dapat yung iwasan, lalo na kung yung amo yung babae, umpisa pa lang talagang selosa talaga. Okay? So marami akong pwedeng i-share sa inyo. I-comment nyo nga sa mga kasambahay, ano pa yung pwede na iwasan pagdating sa loob ng bahay na magti-trigger na pagsisilosa ng amo yung babae. So marami po. Doon sa mga binanggit ko is ano lang yon, yung parang tawag doon, yung parang common lang na hangga't maaari yung pagsusuot, social media, or makipag-usap sa among lalaki, medyo bawasan. Kung depende sa amo, depende sa pamilya ng iyong pinuntahan, kasi iba kasi tinitirit ka as pamilya, lalo na kung yung lalaking amo is edukado, open naman, parang hindi sila ganun kabastos. Okay lang po yun, pero may mga amo na parang delikado. So mag-ingat na po kayo. Okay? Una, pagsusuot, the way magsasalita po kayo, medyo hindi ko naman sinabing maging matapang kayo, maging mataray, wag yung parang sobrang inhin na parang ayos, parang ganun, di ba? Ang inhin di ba? So medyo may kunting tapang na mataray para mag-isip yung among lalaki na grabe, tapang pala, hindi pala pwedeng gagawin natin ganun, di ba? So yun po yun, di ba? Tsaka isa pa, ano pa ba yung mga pwedeng pagsisilosa ng mga among babae? Yun lang naman yung common, di ba? Yung maging maarte ka. So yun lang, pagsusuot, yun, basta ano lang, respeto lang talaga sa among babae, para siyempre lalaki din po yan yung among lalaki natin, lalaki din po yan, di ba? Malay mo may edad na rin yun, mga iyon, siyempre iba kasi pag nakikita nila yung kapwa na, yung Pilipina na iba yung tsura, di ba? Alam niyo na, ibig sabihin hindi ko na ilabas lahat. So yun lang naman mga i-share ko, mga malaking tulong po to sa mga bagong, lalo na sa mga bagong kasambahay, para maiwasan po yung may hindi magandang gagawin sa inyo yung among lalaki or yung amo yung babae. Kayo rin po yung makakasagot sa ganitong problema. Iba talagang mahigpit si madam talagang sisilusan ka talaga. Meron po, kaya ako sinishare, may mga nagkikwento din sa akin mga kasambahay din. So yun, sila na lang talaga yung umiiwas. So I hope guys, nagkaroon po kayo ng idea, lalo na sa mga bagong OFW dyan, hinay-hinay, huwag po gawin yung mga hindi dapat gawin na bawal dito sa loob ng bahay sa Saudi. Okay, huwag makiapid sa amo, bawal po yan. Kahit bibigyan po kayo ng pera, ito padaplis lang kahit bibigyan po kayo ng pera, wag po kayong papayag. Kahit 10 beses na nangyari sa inyo, bigyan ka ng bigyan, pero 1 beses lang kayo makita na inyong among babae, mahuli ka, makukulong ka. Siguraduhin ko sa iyo, huwag kayo mag-attempt sa bigay ng among lalaki. May ganon, nagpapabayad, pero yun lang, padaplis lang naman. Huwag niyo ipagpalit yung trabaho nyo o sarili nyo para do sa pera lang, di ba? So enough na po yung sahod. Okay, so yun lang, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, again, subscribe sa aking YouTube channel, and then i-share mo na rin tong video sa mga kapwa nating OFW. Doon pa lang guys, malaking tulong na po yan sa akin. Okay, God bless and bye.